Hello, good morning. Welcome to Maria Lason Channel. Today's video, ang pag-uusapan po natin kung magkano po ang aming cost of living. Since marami po kaming pananim, gaano po ito nakatulong sa aming cost of living. So, sa video na po ito ay nagbabase lang po ako sa aming simpleng pamumuhay. Marami po kaming pananim dahil yung goals po talaga para po makatipid at hindi na po bili ng gulay sa supermarket. Pero syempre, may mga bagay pa rin po kami na binibili po sa supermarket. Since nag-start po kami pananim, sobrang napakalaking tulong po talaga sa amin kung gaano po nag-down ang gastusin po namin weekly sa pagkain dito sa Australia. Pagdating po talaga sa gastusin sa pagkain dito sa Australia as a family, before ay nag-a-average po kami around $250 to $300 sa tatlong tao na po yon. And I believe magkaiba-iba po tayo ng gastusin. Depende po kung anong pagkain ang kinakain nyo. So today's video, I am going to share you our daily life. Kung bakit po kami nakakatipid, kung ano po yung kinakain namin from our garden. And hopefully marami po kayong matutunan, kaya keep watching. Dilig po tayo sa aming vegetable. Early in the morning, maganda po talaga magdilig ng ating mga pananim dahil yan po ang pinakamaganda po nilang view. Green na green po talaga pag early in the morning. At mas recommended po magdilig ng halaman pag early in the morning. Ito ang aming zucchini. So pag nagdidilig po ako ng zucchini, mas prepare po nila pag direct lang po sa lupa. Yung gulay ko po na harvest this morning, we got celebrate, zucchini, and capsicum. Vegetable. I'm going to harvest the egg. Ito po yung breakfast namin. Pretty much everything from our garden. Tara! Do you want something? Let's harvest cucumber. This is very funny siya. Really hiding. Kaya kailangan nyo talaga siyang buksan. Actually, pag gantong size, perfect po siyang kainin. Very crispy. At may isa pa ditong malaki na siya. Okay na to i-harvest. Yan. Yung i-harvest ko lang po ngayon, yung kakainin lang po namin this morning. Para yung iba, it's give them a chance to grow. Gonna harvest first tomato because we got lots of ripe. And masarap po to i-mix sa omelette. Nagsashiny po ang tomato pag very fresh. Maraming bunga ulit ng eggplant. Masarap po ito ilagay sa omelette. Kaya mag-harvest po tayo. A long one here. So, fresh eggplant. At luto na po ang omelette. This is a very healthy breakfast. Hindi na po ako naglagay ng vinegar. Asin lang po kaunti yung salad.
Ang almusal po namin, everything po talaga fresh from our garden. Ang daming rice ah. That's a lot of rice. Mommy, it's so yummy. Oh, thank you. After eating, tingnan niyo po, kakain po kami ng strawberry. Marami pong bunga. Look at that, Sylvester. It's really red, that one. Go harvest it then. Yan. Meron pong malalaki ngayon, himala. Nalaki po sila. Kasi normally, maliliit lang po ang aming strawberry. Thank you. Yeah, it's really tasty. At keep picking po tayo. Libre na po ng strawberry. Marami pa po sa ilalim. Ang laki. This is the biggest one. Sarap. You want one? Yeah. Ito, I got some soft strawberry. Yan, gusto din po nila yung strawberry. Special to sila with strawberry pa. Hindi na tag-iisa. Napaka-excited. Napakasarap kasi. Yummy. Binigyan ng dalawa. At yung isa. Ang daming audience. Kakain lang ng strawberry si Sylvester. Ang daming audience. Nanghihingi pa. After po namin kumain, ay mag-grocery na po kami sa supermarket. Always make sure may sariling bag pag namamalingke. Otherwise, magbabayad po kayo. Nandito na po yung dalawa. Let's go! At nandito na po kami sa supermarket. Maraming iba't ibang gulay. At definitely, hindi na po kami bibili ng spring onion. At kakauwi lang po namin. Ito po yung binili po naming pagkain. Ito, baked beans. Masarap po ito. Napaka-healthy. At meron po kaming chickpeas. This is only for 1 week budget. And meron po kaming sardines. One of my favorite po, yung nasa tomato sauce. Meron po kaming karne. Ito. For 1 week budget po ito, sometimes hindi namin maubos within a week. And ito po, for 1 week budget is $169. Kasi most of our food po guys ay mga canned food. Mas affordable po sila at napaka-healthy po talaga sa ating katawan. At ito po talaga most of our diet po ay mga chickpeas, lentil. Ang mga gantong pagkain, high protein naman po sila at malaking tipid po talaga sa amin na hindi na po kami bumibili ng gulay. Ngayon, magluluto po ako ng sardines. Masarap po lagyan ng kale. Marami po ditong kale. Siyempre, napaka-high quality po talaga pag sarili mong tanim. Ito po yung ulam namin, sardinas, tapos with gulay. Tapos, ito na po yung pang-last, spring onions. Very yummy. Napakasarap po ito. Mura lang po yung sardinas. Plus, yung ingredients, libre lang. Tapos, masarap po ito i-partner cucumber, kamatis. Napakadami po naming kamatis at cucumber. Kaya, everyday po talaga kami kumakain. And that's good for your skin. And that's it. It's very quick. It's ready! At kakain muna kami, yung pinagluto ko po sa pamilya ko. Simpleng pagkain, but with my heart, napaka-healthy po ang diet na ito. Para sa amin po kasi is, napaka-importante po talaga maging healthy. Kasi health is our wealth. Baka sasabihin po ng iba, bakit sardinas lang yung ulang namin dahil basta pagtitipid? Alam niyo po, meron po akong polycystic kidney disease. Ang polycystic kidney disease is genetics. Yung mother ko po ay meron. Kaya yung diet ko rin po ay kailangan mga healthy po talaga ang kinakain namin. And there is nothing wrong kung sardinas po yung pagkain dahil yung sardinas is very high protein at kami po muna ay kakain. Continue lang po kayo sa panonood. So after po namin kumain, punta po tayo sa aming backyard. Yung dalawa nandito na po sa backyard. Tingnan niyo si Sylvester. Sabi ni Deb, mag-harvest daw siya ng corn this afternoon pag hindi na masyadong mainit. Hi! Ito, naglalaro na sa trampoline. Gusto niyang may kalaro talaga na bata. Kasi walang kaming kapitbahay na may bata. At yung classmate niya, hindi ko alam kung saan yung bahay nila. Are you having fun, Sylvester? Wow, look at you. Daddy's harvesting corn. Is Daddy harvesting corn? Let's find out.
Nag-harvest daw si Dave. Huy! Huy! Are you stealing my corn? I'm harvesting corn. Oh, what? You see the corn? You got lots already. Ready na pala ang aming corn. Ang bilis. Ito po yung second batch namin harvesting corn. And there's another big one here. A big one in there. Whoa, that's a big one. So may mga nagtatanong po sa amin, bakit ang daming bunga po ng aming corn? Hindi ko po alam kasi tag 3, 4, 5, 6, 7 po talaga ang bawat bunga po sa isang punuan. At yung iba naaatake po ng ants. So pretty much yung na-harvest na lang po namin sa isang punuan, taga-4 na po. So ang daming na-harvest ni Deb ngayon, guys. Ayan, there's more big one. And where did I see that other one? Na-harvest lang niya. Selected picking lang po kami ngayon. Kasi may mga maliliit pa po. Ito po yung sinasabi ko. Naatake po yung iba ng ants. Ayan po. So, meron po kaming peste dito. Ants. What are you looking at? This is a good one as well. This one's ready. Is it ready? Oh, look at that, honey. Another one basket. Yeah. Well done. Dito na lang po natin ito buksan kasi magkakadumi lang po doon sa ilalim ng bahay. Itong skin po ng corn. Hello, Chooks! Marami po kaming corn ngayon na harvest. I'm sure. Sobrang excited to sila. There we go. Ooh, very fresh. Huwag niyo lang tukain yung ano ko kamay. Diyan lang kayo. You right? Ay. Careful. Hindi natatakot matuka ng yung kamay niya. Kinuha mo na yung isang corn. Hello, ito. There is chooks. Here. Krrrr! Para hindi sila mag-away. I have so many chocolates. You got so many chooks. You're lucky. Napakadami raw customer ni Sebastian. Oh there! What are you doing? I'm putting this in there so I can be 2 for corn, chop the third. Nako guys, alam niyo, kailangan na po pumunta ni Sebastian sa barber. Show me your hair, Sebastian. Tingnan niyo. Tingnan niyo guys, pumunta siya sa bathroom. He cut his own hair. Lucky, hindi masyadong maliit ang pagkakat niya. Look at me. Hey! Hindi na pantay yung buhok. Lucky hindi masyadong short po yung pagkakat niya. So tomorrow, pupunta po kami sa barber. And ayan, yung isa, umiinom ng tubig. At yung dalawa, tingnan nyo po guys, yung playmate na Sebastian ay si Dave na. Parang sila ang magkapatid. And hindi na masyadong mainit today. It's afternoon. Ganito po kaganda ang aming backyard pag afternoon po. I'm really looking forward po na magbunga na po itong aming sitaw. Dahil favorite ko po talaga itong aming sitaw. Namulaklak na po siya. Kaso wala pa akong nakita na bunga. Hopefully very soon. And sobrang laki po ng trampoline. I realize sobrang laki itong nabili ng magulang ni Deb na present po kay Sylvester. Sobrang laki lang po talaga. Especially po walang kalaro si Sylvester. Kami lang sometimes kung hindi busy. May nag-harvest dito ng spring onions. Oh, Sylvester, no. You gotta harvest from the bottom. Here. I gotta teach you. Yeah, that's right. That's it. Napaka-expert na ni Sylvester mag-harvest. Anong lulutuin tonight? Anong recipe niyong dalawa? Baka magbulalo sila. Tingnan nyo yung mga marites, guys, oh. Ganyan sila ka-marites pag may nag-harvest. Oh, that's a lot. Some eggplant. Eggplant as well, okay. Tomorrow. Yung kaka-harvest lang namin this morning, ha-harvest na naman. I'm not sure if there's some natira pa. Ay, marami pa palang natira ni Mami. Haven't been harvested. Yeah, nag-harvest ako this morning. Honey, look at your audience. Yeah. Behind you. The chooks want some. Akala para sa kanila everyday. Aming kamatis. I think there's a lot in the back, Sylvester. The inside as well. I see
see some down there. In the back, yeah. You see? I don't see much in here. We have coriander here at the backyard and kaso po nagbulaklak po siya. Maganda rin po kasi ito ano eh. Ito, this is our coriander, is it honey? Yeah, I think it's going to see. Ayan, namulaklak po ang aming coriander kasi sobrang init. Tingnan niyo po ang aming garden. Grabe nung pagdating po namin. Sobrang clear lang po dito. Pero ngayon, ang dami na pong pananim. So, probably, later on, magsisirado na po ito pag lalaki na po ang aming cherry. Bing! Maghihiwa pa ako to. Ilalagay sa bag. Nag-harvest na naman ng silverbird. Hmm? What are they eating? Is the tomato over there? Yung amin ditong capsicum din po ito namin na pananim. Later on, lalaki na po yan. Some lovely kale in there too. Yeah. Nagluto na ko kanina ng kale. I already cooked beforehand the kale with sardines or yun, iba na naman. What are you eating? Kumakain ng dahon na pichay. What does that taste like? Kinain ng hilaw. I suppose you can eat it. I don't like it. If you want to eat it, just eat it. Do Oh, we look. harvest the broccoli? Huh? The bok choy is flowering now. Yes, namulaklak na yung aming bok choy, pak choy. I'm Yung rocket, namulaklak na. Mag-collect na lang po kami yan ng seed. Kami na pong namulaklak sa amin eh. Pag init, ganyan po talaga. Yung kale at the moment, hindi pa po namulaklak. Maliliit yung aming pichay. Pero okay lang kasi at least hindi siya namatay. But I don't know in the next few days. Sobrang init. Tama na yan. Po kami ngayon. Siguro magsabaw kami. Ay, naglalabasan na po yung mga nuknok, mosquito. Come inside na din. Close it please. Gawa ko lang yan na original yan. Mga bamboo yan sa ibaba. Nilagyan ng bato para mabigat. Nako, mga manok, matulog na kayo. Let's give some for chookies. Okay, just a little bit. Just a little bit. Nako, ng mga manok na ito, spoiled na spoiled. Hindi pwede na kung anong kinakain namin ay wala sa kanila. That's enough na. Okay, last one. Hindi na tayo mag-harvest ka ulit, Daddy. Luluto na po ako ng aming dinner. Marami po kaming corn. Binuksan ko na po talaga yan lahat dahil ilalagay ko po yan sa freezer. Mag-i-steam lang po ako ng very fresh corn. Ganto po talaga kami kaswerte na halos yung kinakain po namin, lahat po talaga fresh. So, steam lang po ang corn. Add tayo tubig. Steam lang po natin mga 5 to 6 minutes. And ito po yung ulam po namin. Baked beans and tofu. Ito po yung ingredients ko po. Lalagyan ko po siya ng eggplant, carrots, tapos kamatis, spring onions, and vegetable. Palaging maraming gulay, kaya umpisahan ko na po. Alam niyo po dito sa Australia, pag summer po, hindi niyo po talaga mahalata ang oras ngayon ay 6 p.m. na. Hanggang 8 p.m., maaga pa rin po, meron pa rin pong araw. Kaya by 6 p.m., maganda na po talaga ako for our dinner. Otherwise, by the time po dumilim na, it means late na, mga 9 p.m. na po siya. Add na po tayo ng baked beans. Now, paluto na po ang talong at saka carrots. Mag-add na po ako ng silver beet. Add ko na po itong spring onions. At luto na po ang aming dinner. Tingnan nyo po, napaka-healthy po ito na hapunan. Kayo po, tatanungin ko po kayo. Kayo po ba, kumakain po ba kayo ng gandang pagkain? Try nyo po, napakasarap. Kumakain po ito si Sylvester kasi kung sinanay po kasi namin siya kung anong kinakain namin, dapat yun din yung kinakain niya.
And nasanay po siya. Which is good. Hindi maarte si Sylvester sa pagkain pagdating po sa mga gulay. Ito po ang aming corn. Lalagyan ko lang po siya ng butter. Ito pa. Mix lang po natin. Dito na po sa saucepan. Tada! Lagyan ko lang po ito ng rice. So, gantong dinner, sapat na po kami. And after dinner, prutas. Prutas po, mangga, saging, or apple. Yan po talaga ang gusto ko after meal. Dinner time! After all, magkano po ang natitipid po namin sa pagkain po since marami na po kaming pananim. Since this is all about kung magkano po ang natitipid po namin. So, before nung wala pa kaming pananim, ay nag-a-average po talaga kami $250 to $300 a week. As a family, 3 tao na po yan. So, I believe pag nasa Australia po kayo, maiintindihan nyo po talaga ang sinasabi ko na before yung gastusin namin is $300 dahil ganyan po talaga kamahal manirahan dito sa Australia. So, ngayon ay nag-a-average na po kami less than $200 a week. Consistently po talaga yan, weekly, ang gastusin po namin sa pagkain. And this is what all about. Ganyan po kalaki ang matitipid nyo po talaga pag may sarili kayong tanim. But of course, marami po talagang effort. Depende po yan sa inyo kung meron po kayong space sa backyard. Depende rin po kung may time po kayo talaga sa pag-looking after ng garden kasi it's very hands-on po talaga ang pag-aalaga po ng garden. Kami ni Deb pretty much parang full-time na po ang pag-aalaga po namin sa aming garden. Yes, so basically nagbabase lang po ako sa gastusin po namin dahil yung pagkain din po namin is mas affordable din po yung kinakain po namin. So hopefully po from today's video ay marami po kayong natutunan sa amin at dito po magtatapos po ang aking video. Kung may mga katanungan po kayo, please comment down below at huwag kalimutan po like and subscribe sa aming channel.